makes a healthy person? Paano po ba masasabi natin ng isang tao ay malusog? May isa pong patakaran sa psikolohiya para masabi natin ang isang tao ay may malusog na pangangatawan o isang tao na malusog. Una, the mind. Pangalawa, the body. Ang ikatlo, the heart. The mind, the body, and the heart. Malusog ang isip, ang katawan, at ang puso. And the psychology even tells us that there should be a balance for these three. Bakit po ba? Kung malaki ang utak, hindi balanse sa katawan at puso, hydrocephalus. Kapag malaki ang puso, hindi balanse sa isip at sa katawan, baka mamatay ka agad, maka-cardiac arrest ka sa kalakihan ng puso mo. Pag imbalance ang pangangatawan sa isip at sa puso, hindi pantay-pantay, hindi balanse, hindi magkakaayon-ayon sa buong bahagi ng katawan. The mind, the body, and the heart. But there's also another factor that we should consider that a person makes a healthy man or woman. Ano yun? The mind, the body, the heart, and the soul. Ang isip, ang katawan, ang puso, at ang kaluluwa. Maganda po ang mga pagdiriwang natin ngayon at lalo na ang ating mga pagbasa na narinig natin sa umagang ito. Bakit po ba? We are celebrating today the memorial of Saint Justin the Martyr. Tatlo ang kanyang titulo, tatlo ang tawag sa kanya. Una, siya ay isang philosopher, isang pilosopo. He is good in debating. He is good in also reflecting and introspecting the realms of the theology. Ginamit ang filosofiya para maturo niya sa kanyang mga mananampalataya, unang komunidad ng Kristiyano, upang maunawaan kung sino ang Jesucristo at ang banal na Eucharistia. But he is not only a philosopher, he is also an apologist. Ano po bang apologist? Hindi nag-apologize. Apologist is a defender of faith. That's why he is good in rhetorics. Marunong makipag-usap, hindi lang debate. Marunong makipag-argumento, hindi nakikipag-away. Naku, sa Senado, maraming ganun. Hindi lang edukado kasi mga nandoon. Marunong sila na iliwaliw ang batas. Mautak na, pero walang emosyon. Hindi kalmado, hindi nare-regulate ang damdamin. Kaya laging ad hominem, laging tinatamaan ang tao. Hindi pantay sa utak, minsan din hindi pantay sa katawan. Sa isip, sa puso, at partikular na, Saint Justin is also an expert of the soul, even to the point of giving his soul to God. Pangangalaga sa katawan, pero pangangalaga din sa kaluluwa. From the second letter of St. Paul, it was beautifully ended here. It states here, make every effort to supplement your faith with virtue. Virtue with knowledge. Knowledge with self-control. Self-control with endurance. Endurance with devotion. Devotion with mutual affection. Mutual affection with love. Kaya tignan niyo ang sarili niyo sa salamin mamaya pagka-uwi ha. Kung balanse ang isip, ang katawan, ang puso, lalo na ang kaluluwa. We ask the intercession of Saint Justin the Martyr that we may also be like him who have the balance of a healthy person, a healthy Catholic, following the Lord. Saint Justin the Martyr, pray for us.